Walang choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast! Pew, 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 pew! Nakawaway ako ngayon. Panibagong week na naman. Uy, nga pala pre, bakit? Sinong inspiration mo ngayon sa fashion mo? This, Alias Waway. Wow! Ang angas kasi pre, hindi legit na panood ko talaga. Sino nga ba yung artista doon? Si Cesar. Cesar Montano? Cesar Montano. Ang ganda niya kasi ang galing gumanap ni Cesar. Pero hindi ako nagandaan dahil sa pinagagawa ni Alias Waway. Baliw siya eh. Ano bang... Ang dami kasi nun pare. Ang daming action movie na based sa mga kriminal dati. So ano po pinagkaiba ni Alias Waway sa iba? Wala siyang magandang ginagawa eh. Di ba kasi yung ibang si Asyong, o di ba Robin Hood ng Tondo. Tumutulong kahit nang kokorap ng tao, di ba? Si Waway, wala talaga siyang magandang ginagawa. Kaya tawa ko ng tawa. Hindi ko na maalala yung ano bang summary? Anong klaseng tao siya? Criminal? Buang. Nakulong ba siya? 3 beses. May boy buang din. Di ba meron may boy buang din eh. Di ba? So, ang nangyari kasi kay Waway, pare, napaaway siya sa lugar nila. Waray siya eh. Napaaway siya. Hindi siya, dayo lang siya dun sa lugar, diba? Doon sila nangungupahan. Ngayon yung mga tambay, lagi siya pinagtitripan. Yung ginulpi niya nung uli. Nakasaksak ngayon yung tambay ng kartero. Ngayon, nung bandang uli, inagaw yung panaksak, binabanatan niya kasi, diba? Naabutan ng pulis siya. Kaya sa kanya binintang yung pananaksak sa kartero. Self-defense lang pala dapat yung Oo, nangyari. tas ayaw niya nga aminin, di ba? So, ang ginawa, tinorture siya, nilublob siya, kinukuryente siya ng mga pulis. Yung typical na ginagawa nung 90s. Na kwento ng mga tito natin, di ba? So, yun, nabuang siya doon, pare. Nasira siya, na-trauma siya. Kaya naging buwang siya. Tapos after nun, wala na siya magandang ginawa. Ang ina. GTA na siya, tol. Pero kung mag-highlight ka ng maganda tungkol sa kanya. Yung Fearless, yun lang. Kasi buang na nga siya, pre. Wala siyang empathy. Wala na siyang tangina pag buang nga talaga, fearless ka na talaga, matik eh. Wala siyang empathy. Kumbaga, siya yung taong iwasan mo na lang. Parang ganun. Wala siyang nararamdamang kahit anong amor sa mga pinapatay niya. Pagka basta hindi niya gusto yung ginagawa mo, nainis siya bigla, puputukan ka na lang eh. Daming moving ganyan dati talaga, no? Sila, yan, si Cesar Montano, sino ba yun? Si FPJ, yung mga ganyang movies din, di ba? Ang dami, no? May Robin. Robin Padilla, parang. Si OG, nakalimutan natin si Boss OG. OG Diaz. Yun, si Robin Padilla, ang daming movies yung dati. May kalbo rin siya yung Baby Ama, di ba? Pinakasikat, yung Baby Ama. Na parang, dahil yun ang pinaka-role na sumikat siya, parang sinabuhay na rin yan. Di ba Muslim si Baby Ama, pre? Di ko alam, di ko sure. Ang alam ko, Muslim yun, si Baby Ama, tapos Muslim din siya. Parang, ewan ko, parang talagang swak na swak sa kanya dahil sa pareho siguro sila ng lifestyle, ng religion. Ako pre, kung inisip ko, lagay ko yung sarili ko sa kanila, artista ako, tas gano'n yung mga karakter na ginanampanan ko. Tapos sumikat, pumatok. Dahil gusto ko yung mga karakter ng tikas ng na pinakita nila. Ako, in a way, paninindigan. Gagawa rin ako ng paraan na hindi mawala sa akin yung brand na gano'n eh. Ay, hindi pwede. Oo. Hindi pwede. Hindi pwede. Pag bumalot sa'yo yun, yung ibang role mo, magkakaroon ng problema. Bilang artista. Oo, tol. Kailangan ka lang, water ka lang. Gets. Hindi, pero kung iniisip ko kasi, yung if ever lang na yun yung last movie ko. Kumbaga kasi, ang gandang image. Gusto ko yung image, kumbaga, yung masculine na, yung tikas nga, yung tikas na Tikas. yun ang gusto kong i-retain. Kaya kung merong paraan para hindi na mawala sa akin yun, hindi ko talaga rin, yun, hindi ko bibitawan. Pre, may mga, chismis din sa hip-hop industry. Ewan ko kung familiar ka rito, pre. Na, yung pinoportray ni Tupac daw, yung kung ano yung attitude na parang gangster rap siya sa music niya, yun daw yung character na ginampanan niya one time sa isang movie.
Ngayon, Gets. nauna daw tong character niya na to sa movie na sobra daw nag-trending nung panahon na yun, nagustuhan ng mga tao. Nung nakita niya daw na maganda yung feedback ng tao, inadapt niya ngayon sa music niya at sa So, ibig totoong sabihin, buhay niya. Fake pala yun. Bro, may mga nagsasabi niyan, pre. Now, di ko naabutan si Tupac, di ko siya na-observe. Sa music videos ko lang siya nakikilala or what. But yung mga tao na nandun nga sa era ni Tupac, marami nagsasabi nun na yung character niya na gangster rap na inadapt niya sa totoong buhay niya at sa music, galing yun sa character na ginampanan niya sa movie. Na, yun nga, katulad nga na sinabi niya, kaya naisip ko, naalala ko bigla eh. Kasi may mga... Gandang, siya nga daw siya gandang topic niyan, So, pre. isa daw, General Yan, na Soy Army. Yun. Dalawa. Ang isasabat ko sana. Pero, Dalawa. pero gusto ko muna makilala yung underground king eh. Tangina. Dalawa. So, isa daw, General ng Soy Army. Oo. Na underground king na ngayon ng Pilipinas hip-hop, no? Ingatan niyo yung pera niyo. Napapasarap yung kwento, nakakalimutan magpakilala. Joshua Point para sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class, na may asawa, go ahead. Available sa mga TikTok shop natin, yung mga perfumes natin, mga pare. Ang daming bumibili ngayong holidays, no? Kasi siguro pang regalo. So, baka maubusan ka. Go ahead, check it out. 8 assets sa lahat ng social media. Punta kayo sa YouTube ko. Tapos, dahil anti-support to, bibigyan ko kagad ng buena mano yung 4 na mag-iinuman dyan. Yung mga 4 na nakikinig dito ngayon, nagiinuman. Mga gago kayo ha. Siguraduhin nyo na hindi nyo pinapabayaan yung mga responsibilidad sa bahay nyo. Hindi kayo nagpapabigat sa nanay nyo, Bakit sa kapatid 4, nyo. pre? Alam ko yun. Merong 4 dyan na nagiinuman na nakikinig. Napaka-specific ang quote. Di mo lang 3, 5. Nagulat siguro siya, putang ina, paano yung nalaman, pre? Itabi mo yan, tabi mo. May ano dito, may tinitiktikan na tayo rito. Yun, ano. So, going back, speaking of character, no? Ang daming ganyan eh. Na, minsan yan, nung ginagawa nila startup sa showbiz, kikreate sila ng character. Na, minsan yung iba, naglalabas pa nga nung scandal issue, di ba, sa showbiz. Ang daming ganyan eh. Di ba, yung kay Maris, doon din nagsimula eh, no? Ito pa, pinaka-OG. Pag-usapan natin pinaka-OG gumawa ng walang kwentang talent. Gumawa ng bold, humama ng gusto. Sino yan? Kim Kardashian, pre. Yan ang OG, pre. May bold ba yan? Yan ang OG ganun galaw, bro. Gagi, hindi mo ba napanood? Hindi. Hindi mo napanood? Talaga? Ang alam ko lang, Kardashians, kilala sila sa makeup. Yun lang alam ko sa kanila. Hindi, may Sila, porn pre. sila. Malandi Sila ang sila. OG na gumawa niyan, yung bold, tapos papasikat. Sila yun. Tapos sumunod si Paris Hilton. Sino kasama ni Kim sa bold? Si Ray J, pre. Yan. Sino Ray J? Yung R&B singer, yung If You Have One Wish. Okay, Yung oo, best alala. friend. Yan, gumawa sila ng sex video, pre. Doon pala sila sumikat. Tang ina, no? Ang galing nga kung may anuhin ka, kahit ako sa tingin ko, sila yung mga naglabas ng porn na hindi naman nasira hindi nasira yung imahe nila. Yun talaga sila. Kumbaga, nakatulong pa sa branding nila yung ginawa nila. Kasi sumikat sila. May question ako. Nakakasira ba talaga ng showbiz career ang bold? In a way, para sa akin, oo eh. Hindi, showbiz career when we're talking about showbiz career, hindi. But, hindi naman showbiz career lang ang buhay ng isang tao eh. Di ba? Meron pa yung, may showbiz career ka, yun yung buhay mo sa showbiz. But meron kayong personal life mo. Di ba? Pero kung pag-uusapan natin showbiz career, hindi. Nakakatulong talaga siya in a way. Kasi, ano ba ang laro sa showbiz, social media? Ingay. Di ba? Trending. No? But, outside of that, ibang usapan pa yun. Talakayan din dito. Kasi tignan mo nangyari kay Kim Kardashian, pre. Never pa nangyari yun sa buong tala ng showbiz history na isang celebrity. Kasi celebrity na siya na meron na silang, ano bang tawag doon? May lifestyle show na sila. Yung susundan sila sa bahay, ganun-ganun. So, yung mga tao, nagagandahan na talaga kay Kim Kardashian noong mga panahon na yon. So, pero nga lang, syempre, hindi siguro nagustuhan yung sikat nila doon. Kulang pa. Naglabas ngayon sila ni Ray J ng sex video nila na parang home video lang. Parang amateur video lang talaga, pre.
Yung mga nagbebenggan sila sa vacation nila, ganito, ganyan. So, nagulat yung tao nung talagang, tangina, isang celebrity nagkaroon ng porn, ganito, ganyan, ganyan. And then after that, nabash, konting bash, pero mas nakatulong pa. Dahil yung yaman nila ngayon, pero yung yaman ng Kardashians ngayon, yung clout nila ngayon is dahil doon sa porn na ginawa ni Kim Kardashian, pre. Ang tindi rin kasi ng kapit ng branding ng porn, pre. Isipin mo every time na makikita mo si Kim Kardashian, magpag-uusapan nyo lagi ng tropa mo. Kahit mag-glimpse lang siya ng 5 seconds, gagi yan yung may scandal. Talagang matik, meron kang relevance sa makukwento agad sa kanya, lalo kung napanood mo eh. Kaya tingin ko yung ibang mga celebrities dyan, pati mga influencer, yung iba sinasadya nila talaga maglabas ng porn eh. For money purposes and career. Tingin ko. Yun lang yung pinaka-purpose na nakikita ko, pre. Sa tingin ninyo. Sa tingin ninyo, what's the main reason? Para sa akin, pera lang eh. Pera and relevancy. Hindi namamatay relevancy ng porn. Sa matalinong usapin hindi namamatay. Hindi gaya ng mga issue ng mga away-away, saglit lang eh. Yung porn, once na mapanood ka ng tao, every time na makikita ka nila, tangina pag-uusapan ka, mati kagad. And sa usaping pera sa showbiz at career, napakabisa nun. Ayun ay kung kaya mong tiisin yung kakabit na kahihiyan. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin dun ka point ko kanina, pre. Na yes, showbiz, patok ka, tama yung parang, kumbaga, in a showbiz wise, tama yung ginawa mo. Di ba? But isabi mo kanina, kung kaya mo yun, hindi na showbiz yun, yung ano mo na yun, personal life mo na, hindi na yung showbiz life na iba, magkaiba talaga siya kung tutuusin eh. So may mga times dyan na, nakuha ko nga yung kasikatan ko, but yung sinasabi nating puri ko, yung dignidad ko, sira na sa totoong buhay. Di ba? Wala na. After ng lahat ng showbiz, career ko, what's left is my dignity, yung kung ano ako. Di ba? Kung ikaw sabihin natin, Josh on Point, no? Ayan ang ano ko sa showbiz, Josh on Point. After ng lahat ng kasikatan ko, na wala na si Josh on Point na laos na, meron akong Joshua de Guzman. Paano ba si Joshua de Guzman pagkatapos ng Josh on Point? Doon ako, yun yung kaya 50-50 ako dito na sige, sikat ka, mayaman ka man dyan sa part na yun, but after all that shit, ano ka? Isa ka na lang bold star. Isa ka na lang babae na merong pepe sa internet na open. Di ba? Real Kahit talk lang. tumanda ka, no? Real talk lang. Ako pre, sa tingin ko, yung mga pagkatapos ng lahat, kung porn star ka, pagkatapos ng lahat, kasi yung tao makakalimutan talaga yun eh. Ang ugali talaga ng publiko, ng karamihan ng tao. Stimulus response, kumbaga. So, kapag lumipas na yung panahon, patay na yung issue, pag nakita ka nila, hindi na ganun kalakas. Meron pa rin mga mangangantsaw, meron pa rin. Pero karamihan, hindi eh. Kasi halimbawa, meron... Porn? Hindi, kung tinatapat ko siya sa mga naging sexy star dati. Kasi ang halimbawa ko ibigay ko, sexy star siya dati. Sigurado akong maraming nag-judge na lalaki dahil sa mga video na. Banggitin kayo pangalan ng artista? Oo. Pwede. Sexy star eh. Hindi kasi kaibigan na kasi silang hindi pwede. Kaibigan ng? Gusto talaga sabihin. medyo malapit na kasi sa circle kaya hindi ko ayoko sabihin. First letter lang ng pangalan. Talaga no. First letter lang. Tapos okay na, gets na nila. R. R? Oo. Basta sexy star siya dati. Ngayon, kasi pakinggan mo muna yung sasabihin ko. Yung tao talaga yung... may naalala ko, naglabas siya ng kalahati eh. R. Hindi ko siya kasi pag pinanood to ng nakakilala sa akin, hindi pwede. Okay lang yan. Sige, go. Tapos. Okay lang. Sige, sabihin ko na. Sabi mo kasi okay lang. Sabi mo kasi... Kaya gagano ko na lang. Gagano mo na lang? Si Rika. Putang ina mo. Oh, bakit?
Bakit mo sinabi? Si Raul. Rika Ochoa. Lalabas yung picture niya doon sa baba. Rika Ochoa. Gago. Rika Ochoa. Hindi kasi ayaw ko na nga sabihin. Yung messaging ang importanteng sabihin. Go. Kasi halimbawa siya ganun. At itong mga sabi kong tao na to, alam nila na ganun ang image nitong tao na to dati. Pero ngayon na nakakasama na nila, na-appreciate nila yung status and fame niya. Uy, gusto nilang lumapit. So, ang nakikita ko, wala na. Medyo nakalimutan na nila yun. Ang naaalala lang nila ay sikat tong tao na to. Oo, no? Oo. Parang bandang huli, no? Bandang Tony Fowler. Oo. Diba? Parang ngayon ba pag hindi, ang mas nangingibabaw pa rin sa mata mo sa kanya pag nakasama mo siya sa isang restaurant. Uy, Tony, what's up? Parang fame niya. Oo. Kaso yung morality lang niyan is kailan kasi singilin. Oo, ngayon, kasi nga, yun nga, ang publiko, stimulus response. Kasi alang man, para ka namang gago na, dala-dala mo yung feelings na simula nung dati hanggang ngayon. Wala. Ang mangyayari talaga dyan, wala ka naman ng pakialam eh. Wala kang pakialam. Ngayon, ang sasabihin ko, ang negative effect nun, talaga, hindi talaga sa public, ang nakikita ko na lang talaga yun, ikaw yun, sa sarili mo, sa konsensya mo yun. Ikaw ang magko-question sa Ikaw sarili mo. nga lang, pre. Which is, in the long run, pag tumanda ka, sino bang kasama mo na lang? Sarili mo na lang eh. Di ba? Sarili mo na. Kaya marami talagang tignan nyo na lang, yung mga, mag-research kayo, yung mga porn stars sa ibang bansa, pre, mga babae. Depressed sila, pre. Oo. Makikita mo yung mga matatandaan, yung mga old school na porn star na talagang bulat-lat talaga lahat. Mag-isa, mga baliw na. Kasi, sabihin mo nga, doon nga yung pag nag-usapan natin kanina, ano na nga after niyan? Di ba? Mawawala yan eh. Di wala naman, kahit fame, pera, lahat yan nawawala eh. Ang matitira doon yung ikaw, yung kung sino ka talaga eh. At yun ang question sa sarili mo, yun ang titira sa sarili mo eh. Lola, may bold ka, oh. Ano, Yan dumatangin na pa, pag dumating patay. yung time na yun, di ba? Mm. Matandaan na yung malaki ni apo mo. Oo. Makita nila kabataan mo, binibembang ka. Tsaka, yun. Minsan yung fame talaga, no, bumubulag din sa tao na parang, anong tingin mo, anong bang tingin nyo sa ganong mga tao? Ako nabububuhan din ako sa ganon eh. Kumbaga yung parang, dahil lang, nawawala yung kung bakit sumikat yung tao, basta fame na lang. Sobrang, ako nabubuhan ako sa ganon eh. Kasi basically blue pill talaga lahat ng mga tao eh. Kaya mag-step out ka lang ng konti, significant ka na. Yun, mag-step out ka lang ng konti, significant ka na. Kaya ang naiisip ko dito sa pinag-uusapan natin, i-correct nyo na lang din o dugtungan nyo na lang din kung ano maisip nyo. Ang naisip ko, kapag lalaki ka, gawin mo tong lahat ng katangahan na to para lang sumikat ka at magkapera ka. Pagtanda mo, unlike sa babae na mababaliw ka at gano'n miserable ka, sa lalaki hindi gano'n ang case. Agree ba kayo? Na kung halimbawa ako, Depende rin sa katangahan ng ginawa mo. Ano ba yung katangahan? halimbawa, may bold ako. Makas ka. Diba? Magkaiba eh. Magkaiba nga talaga eh. Iba talaga. Kaso, yung pera, nandun sa babae. Sa porn, di ba? Yeah. Totoo. Walang damage sa'yo sa lalaki, pero yung pera nasa babae. Kasi yung relevancy nasa kanila. Mukha lang naman ng babae pinapanood yun sa porn eh. Kung anong itsura nung delivery ng mukha nila eh. Kung nasasarapan ba sila. Saka nakita ng porn na mukha ng lalaki yung pinopokus. Parang, the fuck, diba? Hindi, pag yung porn niya ginawa para sa mga bading. Yun, pwede. Pero most customer kasi niyan is lalaki. Lalaki talaga. Mga consumer ng porn eh. So halimbawa kung talagang magkatuluyan na forever si Gra tsaka si Samsara, kay Samsara mapupunta yung pera. Pero halimbawa matanda na sila, kay Gra, madali na lang na bitawan na lang si Samsara. Hindi, kung sa sitwasyon naman ni Gra at Sam, kung si Gra ang umahawak ng budget, saka niya mapupunta yung pera. Even though na kay Samsara yung relevancy nung issue, sa kanya mapupunta yung pera kung siya may handle. O yun nga, ang point doon, yung babae lang talagang lugi, no? Lugi kung, Sa long term ang sinasabi ko, ah. yeah,
Kasi, ang pagbabasehan ko dyan, yung nangyayari ngayon sa mga, yung sinabi nga ni Josh, yung mga OG porn star, sila Riley, sila sila, yung batch nila Mia, di ba? Sila yung maingay ngayon sa internet na ang gulo na ng pinagsasabi nila. Minsan, gusto nila sabihin na i-delete yung mga video nila. Tapos minsan naman, makikita mo sa isang podcast, masaya na naman si Gago. Yung mga clips sila na, Sira na, pre. Sira na. Oo. Nasira din sila eh. Ang problema kasi dyan, itong mga porn star na depressed na ngayon, na sinisingil na sila kasi nagpa-family na yung iba eh. Di ba, may anak na yung iba? Tapos gusto na rin lumagay sa tahimik, binubuli daw yung baby nila. Parang sinasabihan na, parang everyone's child yan Parang Project yan eh. group project yung baby mo Ganun. Ang dami nagambagan dyan. Parang, Di ba? Yun yung long term na hindi nila alam eh. Hindi nila alam. Sa ngayon, okay yan, fame. Well, ito naman talaga yung nature ng ng babae. One of their nature nga, women nature is they love the present. Never talaga silang nagtitingin sa future talaga. Karamihan Lalo na pag fame ang pinag-uusapan natin, bumubulag sa kanila talaga yan. Kaya nga ang daming thirst trapper in the present Kasi ano bang nakuha nila doon? Attention. Diba? Number 1. Kasama ng attention, kasama ng mga followers, syempre mga brand deals din. Pero mo, thirst trapper, may mga brand deals. Doon lang sila Yes, ito present. Kaya nga gustong-gusto nila ng fun. Number 1 niya. Kasi fun, present. You're in the present. Now, nandun lang sila. Wala na sila dun sa ano bang mangyari in the future. Accountability, wala nga sila Accountability na nangyayari sa future. At the same time, consequences. Wala rin sa kanila yan. Ayaw nila ng consequences na nangyayari din sa future. Di ba? So, yun ang problema nila pare. sa lalaki din naman, tol, kung tutusin tayo mga lalaki, kung kaya natin iwasan yung consequences at yung accountability, okay, wag na sana Kaso, being as a man, sa mundo natin kasi, the more na iniwasan mo yan, the more na wala kang kwenta. Oo, totoo. Yun ang pinagkaiba natin sa mga babae. Sila, may power sila na umiwas doon, hindi sila nakukundena. Ikaw, umiwas ka, hindi mo sinalo yung kagagawang ginawa mo, support ka. Sagad. Sagad. At ikaw rin, baka magduda ka na sa pagkalalaki mo eventually. So, yung accountability, pumalpak negosyo ko sa maling nagawa ko, kasi sinamahan ko ng babae, sinamahan ko ng bullshit, ayaw mo pa rin tanggapin, parang, di ba, lalong hindi ka nakakausa, di ka nakaka-move forward, lalong di ka gumagaling. Alam mo yun? Kaya yung, kung tutusin kung pwede lang natin iwasan din, wala namang may ayaw ng consequences ng bad consequences Lahat tayo ayaw natin yan. Lahat tayo yun. So yun, sa babae, my question is doon sa mga pornstar na OG na, tangina, ito mga to, gusto nila pa-delete sa alaala natin yung mga bullshit na ginawa nila. Pero, ayaw nila ibalik yung pera na kuha nila. Oo. Gago, di ba? Tsaka yung oras ng mga tao na pinapanood yung video nila. Ibalik nyo rin yun. Pati mga sperm nila. Mga montax nila pa ibalik. Gago. Actually, kahit doon na lang sa pera Ayaw nila ibalik yung pera, ayaw nila pag-usapan yung kinita nila na lagi na lang sinasabi, victim sila, inututo daw sila. Pero 18 plus na sila noon Kumbaga legal age na sila noon Hindi daw okay pa yung utak nila that time, masyado pa raw bata, ganyan. Putang ina. Tinanggap mo yung pera Ngayon ayaw mo ng consequences. Yun lang. So, eventually, ito Kalagra and Samsara, kung bandang huli, magiging profitable naman yung ginawa nila. Goods lang, bahala sila. Kasi kung yun naman yung pakay talaga nila, hindi naman morality. Depende sa intentions may singil yan sa dulo. Pero kung hindi nga yun ang titignan nila, wala naman silang pake doon, so be it. Kasi ang mangyayari dyan, mamamatay tayo lahat dito, itong batch natin. Yung apo natin, tatamasa ng napundar nating malaking pera, anak natin, susunod sa aling lahi natin, parang kung ganun nila titignan yon, then so be it. Nagawa ko yung porn ngayon, kumita ako malaking pera, na-secure ko yung bahay ng magiging ancestral house namin, and kotse, and may papapamana akong konting land. Mamamatay na ako, magiging buto na ako, tangina, pag-uusapan niyo ba yung bembangan ko? Hindi na And kung pag-usapan niya, wala na akong pakialam dito, wala na ako sa mundo.
Mm. Diba? Yung mga anak ko na magtatamasa ng mga pinaghirapan ko, di sacrifice ka na. Break the chain of poverty, di ba? Pero yun nga, isa lang din ang problemang nakikita ko dito kasi nga, bakit itong dalawa naman to, si Samsara at saka yung Gra na yan, pareho naman silang may talent. Si Gra is rapper, di ba? Samsara is singer din naman, di ba? Singer siya. Ano ba siya? Rapper din? Gumagawa ng Singer. kanta. Oh. Masasabi ko, mas singer siya. Masinger siya. Ang gusto ko lang tanungin sa mga talent na to, why do you have to resort to that kind of bullshit? Di ba? Kasi, tapos ito nakita ko social media, no? Gagawa ka ng, porn. Tapos yung pala may bago siyang kanta, yung babae. Di ba? So, hindi nagko-connect. Hindi nagko-connect. Kung gusto mo palang sumikat yung kanta mo, bakit bold ang nilabas mo? Bakit porn? Hindi ba dapat usually mga singer sumisikat pag nagko-cover sila ng mahirap na kanta? Ganun yun eh. Maraming sumisikat sa TikTok, nagko-cover muna sila ng kanta na katulad ng trending, maraming sumikat na singer nung kinover nila yung sa Wicked, yung yung mataas sa Wicked na kanta, alam niyo yung movie na yon. Sumikat sila doon, tapos naglabas sila ng sarili nila. Nagme-make sense kasi yung tao, ang galing nito. Ay, may kanta pala siya. Pakinggan ko na tuloy ito. Kumuko-connect. Ngayon, sabihin mo na, tangina, may bold to, may porn, no? Sa tingin mo, maghahanap sila ng kanta mo? Maghahanap sila ng another bold mo. Hindi kanta mo. Di ba? So, bakit? Anong connect nun? Di ba? Buti sana kung yung kanta mo, kinakanta mo habang tinitira ka. Nagme-make sense. Paano gagawin yun? Nagme-make sense. Pero yung gano'n na, ewan ko ba? Para kasing, yun nga, ginagaya nga nila yung nangyari kay Kim Kardashian na hindi nga nagme-make sense. Si Kim Kardashian kasi, hindi naman siya singer. Hindi naman siya nagpo-promote ng kung ano-ano. Nung naglabas siya ng bold, nag-double down pa siya, nag-sexy icon talaga siya. Nagpalaki siya ng suso agad noon, nagpa-sexy siya. Diba? So, gugustuhin ng tao ngayon na, tangina, follow ko to sa IG. Marami ngayon siyang brand deals na mga sa damit. Ganyan, mga sexing damit. Ngayon, may sarili na siyang business na pang-skim. Yung skim, alam niyo yung skim, pare? Yung pagsiot ng babae yun, yung magpo-form yung katawan nila. So, nagme-make sense kasi nga, sexy siya, bold, sexy, nag-business ng pang-sexy. Kumukonekta ewan ko sa mga parang kulang sa training ba? Hindi kulang pre. tayo sa hindi nag-iisip. Binenta ata nila yun eh. Baka ba naman binenta talaga nila yung video na yun? I think sa nakikita ko, parang target lang talaga nila pera. Kasi naman nila na-utilize naman nila. Parang kumita sila ng pinakita ni Gray, parang $8,000. Binenta talaga nila. Parang ganon. Oo. Ganon. Kung sila yung tipo ng tao na money-wise lang, pera lang, bahala na. I suggest dito kay girl, since naglabas ka na ng ganyan, mag-apply ka na sa Viva Max. Nagme-make sense na yun. Hindi nag-OnlyFans sila eh. Ayun. Yata, Aluwa ata o OnlyFans. Nakalimutan ko yung post nila nun. Basta parang ganon. More on, parang international scene yung ano nila eh. Ako nakalibreng promotion pa. Oo. Promote pa namin, walang yaampot. Hindi, kung loyal fan naman sa atin yung mga fan na to ba't kayo mag-search ng mga ganun, di ba? Oo. Makukonsume lang yung energy ninyo. Hayaan nyo sila dyan sa lane nila dyan. Yun ang panoorin. Huwag kayo manood ng porn. Kasi yung sa energy ninyo sayang eh. Tsaka ba't sobrang lame nun? Porn, magbabayad ka pa, puta. Libreng-libre. Di ba may mga libre dyan na site, mga par? Di ba? Isipin mo ganun kalala yung simp, no? Napagkakaperahan sila ng mga tao na ang laking pera talaga sa Sa simping, sa pare. simpin. Madami. Kaya nga, ito, nagawan ko to ng video, pare. May video ako na pinost na yung kita nga daw ni LeBron James from 2024 to 2025 is 48 million. Diba? Tapos mayroong katabi na OnlyFans si Sophie Rain. 53 million siya sa 2025 lang. So parang pinapakita doon na si LeBron kailangan niya pang bumuo ng isang taon para makakuha yung 43. Samantalang sa isang month lang sa 2024
2025, itong OnlyFans, nakaka-gather siya ng 53 million kaagad. So, 10 million mahigit ang mas And malaki. take note, si Lebron, marami pang babayaran yun. Sinabi mo pa. May nutritionist pa yun, may trainer pa yun, May therapist din. conditioning Oo, ano may pa yun, sa therapy katawan pa niya. yun. May driver pa yun, may bodyguard pa yun, may fashion stylist pa yun. Ang dami. Di ba? Sino mas malaking kinita? Yung OnlyFans. Yung babae, ano babayaran nun? Baka yung camera crew lang niya, dalawa. Mm. Saka editor niya, di ba? Kaya nga dun sinabi ko rin sa video na yon na kaya maraming yung system mismo ang ayaw na ikaw lalaki ka mag-isip ka outside the box. Ayaw nila na matuto ka ng red pill, ayaw nila na sumali ka sa manosphere. Ang gusto nila, maging simp ka lang, maging blue pill ka lang. Ang nakakainis pa rito, pati mismong mga ibang lalaki dyan, ayaw din ng mindset natin, knowing na ito na nga ayan na yung record, yan na yung statistics na kailangan ng ganitong mindset ng mga kalalakihan because system ang kumbaga tinitake advantage ng system yung pagiging supot ng lalaki. Biruin mo, OnlyFans na magubad lang, inaakit ka lang naman dun, di nga nagpapakita ng pek-pek dun minsan, magbabayad ka dun, i-ano mo sa libre lang. Di ba? Ito pa. Isa yan sa mga example, yung OnlyFans na yan. Simping industry yan. Ano pa dati pinopromote sa mga kalalakihan na you have to buy gifts sa mga babae. Di ba? Bilan mo ng mga Louis Vuitton yan, bilan mo ng mga mahaling bags yan. Pag sim ka dati, parang hindi siya parang hindi siya problema sa atin. Parang, talaga, dapat bilang mo ng mamahaling bags yan. Birkins, Louis Vuitton yung mga babae. But nowadays, kumukunti yung gumagastos na lalaki ngayon because of the mindset na kumakalat ngayon na red pill. Kaya nga, ayaw tayo ng mga tao. Kasi yung pera nandun talaga sa tulog, sa beta male. Diba? Lahat yung mga binanggit mo, saan ba sila nag-a-attack ng business nila? Sa last ng lalaki. Kasi bakit ba nag-gift yung mga yon? Dahil sa last. Kasi syempre gusto nila bembangin yung babae. Kaya gusto nilang matuwa yung babae para mabembang nila. Para maka-score sila, makaisa sila. Sabi nga nila yung pinaka-the best na business talaga, atakihin mo yung libog ng lalaki. Alam niyo yun? Totoo yun, pare. Yung flowers, yung diamond, di ba? Totoo. Porn industry, number 1. Tanginang, biro mo, tagal-tagal na ng Pornhub. Buhay pa rin hanggang ngayon, di ba? Mayroon ng OnlyFans, pero namamayagpag pa rin yung mga site na yun. Because, lalo pa ngayon, mas maraming, kung titignan nyo yung statistics, mas madami ang mas nanonood ngayon kumpara nung mga panahon dati. Oo. Di ba? Actually, kahit nga yung flowers, para sa akin flowers, diamonds, ang inaatake niya yung last Last, yeah. Because maraming ang nagbibigay niya ng gusto lang nila. Kahit hindi naman gusto sila ng babae, basta randomly. May mga nag-chat sa atin na ganyan. I'm sure, hindi nyo lang siguro nababasa. Nag-chat sa akin, Boss Diyos, okay lang ba? Approach ko sa babae, magbigay ako ng flowers. Sabi ko, putang ina, saan mo nakuha yung mindset na yan? Mag-approach ka palang may flowers ka na agad. Di ba? Ano bang ginawa ng babae para sa'yo? No? Di ba? By default, yun kasi yung tinuturo pare sa media. Di ba sa mga teleserye, ganyan Hi, I'm nga pala, flowers for you. Yan, di ba sa mga psyop nila, sa mga teleserye nila? Para yung flowers industry, gumana. Alam mo yun? So, ganito mangyayari niyan. From pinag-usapan natin yung porn, medyo ita-transition. Pero related pa rin to. Ita-transition ko sa Matrix. Alam mo kaya kaya ginamit na rin na term yung Matrix. Saka yun na yung pinaka-safe na gamitin. Kasi pag tinignan mo tong sistema globally, ang dami kasing layers Kung ihimay mo isa-isa, talagang hindi na maintindihan ng tao kung bakit kaya Matrix talaga. So, yun yung first paragraph ko. Yung second paragraph na gusto kong ipamulat sa lahat. Yung concept ng yung stimulus response saka conscious intellect. Ano yun? Yung stimulus response, yun yung pag nakahawak ka na mainit, aray, sakit. Pag may nakakagulat, road rage, putang ina nito. Yun yung mga stimulus response. Normal yun sa tao. Laganap yun dito sa Matrix. Merong conscious intellect. Ayun, yung laging na pag-uusapan sa anti-support, ito yung conscious intellect. Yung alam mo na, tama, alam mo. Pero ang kulang kasi sa conscious intellect, hindi yun
hindi mo yun maa-apply bilang stimulus response mo kung hindi mo yun pa-practicein. Alam mo lang siya. Pero hanggat hindi mo talaga siya practicein, hindi mo siya isipin sa umaga, sabihin sa bibig mo, gawin sa katawan mo, hindi mo siya mapapractice. Hindi siya lalabas sa pagkatao mo. Nasa utak mo lang siya. Conscious intellect siya. Lang siya. Ngayon, yung stimulus response, yun talaga yung nagwo-work sa matrix, sa tao. Kaya nga pag sinasabi natin, pagkapanganak mo, blue-pilled ka talaga. Kahit alam natin yung tama, pinag-uusapan na lagi natin kung ano yung tama. Masakit na katotohanan na pag lumabas tayo dyan, mas magiging safe ka pa na i-assume mo na stimulus response ang lahat ng inaasa ng mga tao, 'di ba? Hindi mo sila pwedeng basta-basta medyo mag-iingat ka, ganoon kasi yung galit, yung ganoon, yung insulto, ganoon. So, dahil alam na ng mga elite yun, yung concept na ganoon, yung conscious intellect tsaka stimulus response, dun sila ngayon nakapuhunan. Actually, yung sinasabi mo, pre, narinig ko rin yan, how to market. Yan ang nila parang basis nila yan playbook nila kung paano mag-market ng product. Go ahead. Kaya pag tinignan mo, yung mga industry na pinakamayayaman talaga, kung tutuusin, kasi ako nag-business din ako so in a way, may pagkakataon na ginamit ko yung sistema ng networking pero it is really working. Tignan mo yung mga nangyari sa past. Talagang kumikita ang networking. Kasi stimulus response ang tinitira doon. Stimulus response ang tinitira doon. Di ba? Papangako ka, ganito kita. Wow, grabe. Di ba? So ikaw, dahil, lalo na pag wala ka pang karanasan, nagkatrabaho ka na, kumikita ka na ng pera, wala kang karanasan, meron taong lumapit sa'yo ng ganun. Atake yung stimulus response mo nun. Conscious intellect, kulang na kulang. Wala. Kaya, pasok ka talaga. So yun, networking. Tapos, sugal, stimulus response din, wala naman ding logic na, di ba? Thrill. Mga pagkain na, yung matatamis, ganyan, di ba? Porn nga. Kaya, actually, ito na. Kung naghahanap kayo ng business idea, atakihin nyo talaga yung stimulus ng tao. Ganon. Pero, yung ganyang bagay, kasi anti-support to kailangan ko ring ikambyo yan. Yung ganyang bagay, alam natin na yan ang nangyayari dito sa mundo. Yung nangyayari dito sa Matrix. Pero tayong nakakaalam, wag niyong gawing wag niyong gawing personality yan. Alam lang natin na yan na nag-work dito. Pero sa totoo lang, ako lang personally, kung meron namang choice na wag nang gawin yan. Kasi ang problema nga, naniniwala nga ako dun sa hindi siya kasabihan, science yun, na kung ano yung ginagawa mo, iniisip mo, sinasabi mo, kinikilos ng katawan mo, magiging ganun ka. Magiging ganun ka. So, pag halimbawa, kung makakasanayan ko rin na bira ng stimulus response ng mga tao, hindi ko alam, baka tapos nagiging successful ka, baka maging si PDD ka na talaga. Di ba? Working nagsasucceed yung mga So, talagang ginaganon mo lang ng ginaganon. Yun talagang manipulation na na talaga. Literal na manipulation na lang talaga. So, yun. Para mag-work ang business, stimulus response talaga. Pero, bilang galing sa anti-support, wag nyo gawing personality yun. Magiging ulul kayo. Yeah, totoo yun. Maganda yung na-point out mo na-specify mo yung dynamics ng tao na gano'n. Yung stimulus, ulitin mo nga yun. Stimulus response. Stimulus response sa aking isa. Conscious intellect. Conscious intellect. Kasi marami nga ring tao na, kunyari, yung, isa ito sa example din nung sinabi niya, maraming tao din naman ang tumitingin dun sa part ng mali yung ginawa niya. Mali yung ginawa nila na naglabas sila ng porn. Diba? Pero, mas nangigibabaw kasi yun nga, yung conscious na Kaya, alam nila mali. Ayun, ganda nung sinabi mo kasi ito yung example ko bakit yung sabi natin, yung fame, nangigibabaw pa rin yung fame kaysa doon sa ginawa ng tao. Yun. Good point yun. Kasi dahil nga mas nangigibabaw yung, ulitin mo nga ulit, conscious, stimulus conscious, conscious intellect at stimulus response. Yun. Fame. Yung intellectual concept na sinasabi mo, yun yung bold na ginawa niya. 'Di ba? So talagang maraming tawang hindi na tinitignan yung kababuyang ginawa na ito basta sikat sila Yun Kaya tayo, mas nangigibabaw yung natin, yung intellect natin, hindi yung lang.
So, pag may nakita tayong ganito, nakikilala niyo yung tao, hindi nawawala sa isip natin, tangina, ano yan eh, nag-porn yan eh. Nag-porn yan. Diba? So, sikat ka nga, ba't galing naman sa porn yan? Yun yung intellect, di ba? So, yun yung purpose din kung bakit itong anti-support talagang needed talaga para, kumbaga, gawin man nilang ka-bullshitan yan, kung di ka naman kakagat, di ba? Wala rin. Right? So, pare, kami, interested kami sa mga comment ninyo, sa sasabihin ninyo yun sa baba. Ano sa tingin ninyo, pare? Anong masasabi ninyo sa mga taong gumagawa ng mga ganitong shit? Agree ba kayo? Hindi? What do you think? Comment down below kung gusto nyo mapanood si Josh On Point sa... Kung gusto nyo gumawa si Josh On Point ng magandang episode na vlog, okay. Tingnan nyo, abangan ninyo. Kaya ito single yun. So yun pa nga pare, no? Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. We'll be right back. Sa may bahay. Bago, Mawalati. Gagawa daw sa 8 asset, guys, ng Comment down below, sige. stimulus response. Tapos kukuha ako sa mga fan.